Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Allen. Taong 1972. Probinsya ng Zamboanga. Kasalukuyang nagkakape si Allen nang biglang lumusob ang grupo ng kalalakihan. Tinutukan siya ng patalim habang ang mga kasamahan nito ay naghahalughog sa tahanan. Hindi nakapagsalita noong una dahil sa pagkagulat. Ngunit nang mahimasmasan, hindi ito nakapagpigil. Inagaw ang patalim ng lalaking nasa likuran. Tatagain kung sino mang lumapit sa kanya. May mga nagbagsakan na sugatan. Ngunit marami pa rin ang kasapi ng grupo na ngayon nakatingin na lamang ang lahat sa kanya. Walang duda na anak ka nga ni Danilo. Hindi lang mahusay na panday, magaling din makipaglaban. Wala pang isang minuto pero 3 kagad sa mga tauhan ko ang napabagsak mo. Iho, nandito lang kami para lang sa isang bagay. Alam mo na kung ano yon. Dahil ilang ulit na kaming pumarito. At kung sakaling hindi mo pa rin ibibigay, baka ito na ang huling araw mong buhay. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Mang Byron, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Alam mong hindi ko kayo aatrasan. Kahit madugong labanan pa ang ihain niyo sa akin, susuungin ko yan. Tugon ni Allen. Manang-mana ka talaga sa tatay mo no? Kaya umiinit ang dugo ko kay Danilo. Nakakaasar kong magsalita. Parang ikaw. Iho, nakikiusap ako sa huling pagkakataon. Ibigay mo ang mutya ng kidlat ngayon din. Sira ba talaga yung ulo mo? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo para pumasok dyan sa maliit mong kokote? Wala sa akin yung batong yun. Kung gusto mong makuha, hanapin mo ang tatay ko. Kayo ang magharap. Total pareho kayong nababaliw na sa mutya Pag-uusap ng dalawa. Nagbigay ng hudyat ang matanda sa mga tauhan na tapusin na si Allen. Ngunit nang sandaling lumapit ang mga ito, humagupit ang malakas na kidlat. Dahilan para humandusay ang mga ito. Maging ang binata ay nagulat sa mga nangyari. Sa kabilang banda naman, ininda ni Mang Byron ang pananakit ng kamay. Nang matamaan ng kidlat ang hawak na patalim, nagdurugo pa sa tindi ng boltahe. Nagmamadali itong tumakas bago muling matamaan ng hagupit ng kidlat. Napatingala si Allen. Lihim na nagpasalamat sa pagligtas ng kalangitan. Hindi ito ang unang beses. Sa tuwing susugod ang grupo ni Mang Byron, handang sumaklolo ang kidlat sa kanya. Isa ito sa dahilan kung bakit bumabalik ang matanda. Mutya ng kidlat ang pakay nito, kaya malakas ang paniniwala niyang hawak ito ng binata. Ang istorya ng buhay ni Allen hindi naman nalalayo sa buhay ng karamihan. Namumuhay ng payak sa kabundukan kung saan malayo sa mga taong mapang-alipusta. Isang pandayang ama na gumagawa ng iba't ibang klase ng patalim at binibenta. Hindi lamang sa mga magsasaka o ordinaryong mamamayan, maging sa mga terorista at rebelde.
tinatangkilik ang kanyang gawa. Dahil maayos ang pagkakahulma at mabibili lamang ito sa mababang presyo. Kung gaano kahusay sa paggawa ng patalimang ama, kabaliktaran naman si Allen. Malayo ang isipan nito sa ganitong larangan, ngunit magaling sa pakikipaglaban gamit ang sundang. Ang sundang na ito ang kauna-unahang hinulma ni Tatay Danilo. Sa oras ng pagpanday ng patalim na ito, humagupit ang kidlat na sinundan ng paglitaw ng pangil. Mulat sa ganitong bagay ang matanda kaya kagad niya itong ginawang mutya. Sa sanib puwersa ng angking kahusayan at ng pangil ng kidlat. Marami nang napatay na nilalang si Tatay Danilo. Paminsan-minsan na ding may napapadayong aswang sa lugar na hindi inatrasan ng matanda. Kabilang dito ang mga rebeldeng nagtatangkang magnakaw ng likang patalim. Nang makaabot ito sa kaalaman ni Mang Byron, lider ng grupo ng teroristang nagtatago sa kapuluan ng Mindanao. Nagka-interes at ninais nitong maangkin ang mutya. Pinaniniwala ang hindi tinatablan ng anumang sandata, maging ng bala ang taong magtatangan. Hindi nagtagal. Humantong sa puntong umalis na lamang si Tatay Danilo para ilayo sa mga mata ng rebelde ang mutya. Ngunit patuloy pa rin sa paghanap. Binabalik-balikan ng tahanan ang anak na masama ang loob sa kanya, ang sumasalo sa pakikipag-usap sa mga ito. Dakong hapon nang maisipan ni Allen na mangahoy sa paanan ng bundok. Maraming pinutol ang magtutroso sa bahaging yun at may mangilan-ngilang sanga na magagamit bilang panggatong. Ngunit sa kalagitnaan nun, sunod-sunod na putok ng armas ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kaagad naghanap ng matataguan ng binata. Nakilala niya naman kung sino ang mga ito. Walang iba, kundi ang grupo ni Mang Byron. Ilang daan ba ang hawak na miyembro ng taong to? Walang kaubusan ah. Wika sa sarili. Panay lamang sa pagtago at pag-ilag si Allen. Wala siyang baril. Tanging sundang lamang ang hawak. Nang may napadaang rebelde sa gilid, tinambangan saka inagaw ang armas. Hinarap ang grupo at gumante. Asintado ito. Kaya kada mga kalabang makita, sapul kagad sa ulo. Hindi nagtagal kalahati na sa mga ito ang nalagas ni Allen. Ay Allen, ibigay mo na ang hinihingi ni tatay. Iabot mo lang naman ang mutya. Hindi naman yun mahirap gawin. Wika ng anak ng lider na nagngangalang Dalisay. Alam mo, pakisabi ka mo sa tatay mo na wala sa akin yung hinahanap niya. Ilang beses ba siyang inirenoong kapanganakan niya para hindi makaintindi ng simpleng salita? At ikaw naman Dalisay, kung hindi ka pa titigil ngayon, pupugutan kita ng ulo at ireregalo ko sa tatay mo. Tugon ni Allen. Ganun ba? Di lumabas ka. Putulin mo ang ulo ko. Muling wika nito. Muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Matyagang naghintay si Allen kung kailan mauubos ang bala ng mga ito. Nang makatsyempo, isa-isang ginilitan sa leeg hanggang sa sila na lamang ni Dalisay ang magkaharap. At dahil wala ng kargada ang armas nito, mano-mano ang naging labanan. Mahina ang kamao ni Dalisay samantalang parang kulog naman ang suntok ni Allen.
Bawat lapat sa katawan, madidinig mo ang tunog. Kalaunan hindi na makilala ang itsura dahil wasak ang pagmumuka. Susugod-sugod pa kayo eh. Mahina naman pala. Manang-mana sa tatay. Wika ng binata. Dinampot ni Allen ang sundang. Isinukbit sa tagiliran. Kinarga na din ang nakabuhol na panggatong at saka binaybay ang daan pauwi. Pagkarating ng tahanan ay naabutan niya ang ama. Hindi ko nagustuhan ang pakikipag-away mo sa grupo ni Byron. Pwede ka namang umiwas, anak. Bakit kailangan pang makipag-ibasagan ang muka? Wika ni Tatay Danilo. Itutulad mo pa ako sa iyo na duwag. Sa ganitong sitwasyon wala kang ibang alam kundi magtago at tumakas. Sa ginagawa mo, ako pa ang naiipit pero ayos lang. Kaya ko naman silang labanan Tugon ni Allen. Hindi mo naiintindihan, anak. Mas lumalala lang ang sitwasyon sa ginagawa mo dahil pumapalag ka pa sa kanila. Hindi lahat ng hamon sa paligid nararapat labanan. May pagkakataon na kinakailangang umiwas para makapag-isip ng angkop na planong re-resolba ng kaguluhan. Ganun po ba? Ilang buwan na kayo nagtatago, tay? May naisip ka na po bang angkop na plano para masolusyonan yung gulong to? Wala, di ba? Kaduwagan ang ginagawa nyo, tay. Hindi sagot sa problema. Ikaw na din ang nagsabi na nagtataglay ng pambihirang lakas ang mutya ng kidlat. Bakit hindi mo gamitin yung kapangyarihan yan para labanan yung mga rebeldeng yun? Mga aswang nga at mapanganib na elemento, natatalo mo Sila pa kaya ng mga tao lang? Wika ni Allen. Napabuntong hininga ang matanda. Tinalikuran ang anak at nagpunta sa silid. Dumiretso na rin sa kusina si Allen para makapaghanda ng hapunan. Pagsapit ng gabi, grupo ng terorista ang dumating. Ito pa lamang ang unang beses na nakita ng mag-ama. Maayos na nakiusap ang tumatayong pinuno kaya't pinatuloy. Naiwan ang iba sa labas para magbantay. Narinig ko sa kabilang grupo na nagbebenta kayo ng mga patalim. Gusto ko sanang bumili ng iilan. Yung kayang pumatay, kahit demonyo pa ang kalaban. Wika ng isang lalaki na nagpakilala sa alias na Alakdan. Sinabi man ang pangalan pero hindi pinakita ang muka. Kagad itong naglabas ng pera bilang pambayad. Mukhang sanay ka sa ganitong transaksyon Nagbagsak agad ng eksaktong halaga. Anong klase ng patalim ba ang gusto mo? Yung mahaba o balisong? Tanong ni Allen. Pareho ang pinili ng lalaki. May natira sa hinulma ni Tatay Danilo noong nakaraan kaya't ito ang binigay. Kagad namang umalis ang grupo. Natapos ang transaksyon sa mahinahong pag-uusap. Subalit, may bagay na napansin ng ama. Hindi man humarap sa mga bisita pero naabot ng pandama ang presensya ng bawat isa sa kanila. Kung sakaling babalik ang grupong yon, huwag mo nang pagbebentahan Hindi sila ang tipo ng teroristang kilala natin. Hindi kalabang grupo ang gagamitan ng patalim, kundi mga inosenteng tao at naamoy ko sa diwa na mga ito. Wika ni Tatay Danilo. Yang ka na naman tay sa naaamoy mo Dati ka sigurong aso sa nakaraan mong buhay Huwag po kayong mag-alala.
Kaunti na lang ang natira sa mga patalim eh. Ibababa ko lahat sa merkado para maibenta. Ito din yung huli kong pagbebenta sa mga gawa nyo. Binabala kong umuwi kay Lola eh. Doon ako titira. Tugon ni Allen. Mabuti pa yun anak. Nang malayo ka sa anumang banta ni Byron. Buhay pa ang lokong yon at hindi nalalayong manggugulo ulit. Muling wika ng ama. Kinabukasan, ibinagsak ni Allen sa merkado ang natitirang itak. Nag-agawan ang mga tindahan dahil sa degalidad na produkto ng binata. Madali itong naubos kaya nakalis din kagad. Subalit pagbalik ng tahanan, nakaabang ang isang lalaking balot na balot ang katawan ng naghahaba ang damit. May bitbit na baril. Nakilala niya ito nang lumingon sa kanyang gawi. O Alakdan, ano po ang ginagawa niyo dito sa amin? Pasensya na po pero naubos na yung mga patalim eh. Wala na po akong maibibenta kung ito ang sadya mo. Tanong ni Allen. Mas mainam siguro kung sa loob tayo mag-uusap. Tugon ni Alakdan. Nalaman ni Allen na hindi pala terorista ang grupo ng lalaki, kundi ordinaryong samahan na naglalayong mahanap ang matandang babae na kung tawagin ay mansisilat. Nagpapanggap na mabuti ngunit kalaunan, winawasak ang pamilya. Hindi lamang simpleng pagwasak, kundi sapilitang pagpatay sa asawa at mga anak. Lahat ng miyembro ng samahan ay silang biktima ng nilalang na ito. Mansisilat? Ngayon ko lang po narinig ang salitang yan ah. Ano po ba yung katangian yan? May kapangyarihan ba? Ano yung mga kakayahan niya? Tanong ni Allen. Hindi ko maintindihan kung anong klase ng halimaw ang matandang yan. Basta ang alam ko, demonyo siya. Nagpapanggap na kaawa-awa at naghahanap na matutuluyan. Pero ang totoo, lilinlangin ng mga tao at saka papatayin. Hindi ko rin alam kung bakit asawang babae at mga anak lang ang binibiktima. Kaming mga kalalakihan, hindi. Mainam na din para magtipong kamit maghigante. Tugon ni Alakdan. Naiintindihan ko po yung hinaing nyo. Pero bakit nyo sa akin sinasabi? Ano po ba yung matutulong ko sa inyo? May nakaengkwentro kaming rebelde sa panang ng bundok. Inakala nilang kalabang kami. Narinig ko sa kanila ang panday na nakatira sa bulubundukin. May taglay na mutsyang kayang harapin ng kahit na anong nilalang. Ilang taon na kami naglalakbay sa buong dako para mahanap ang mansisilat. Pero hindi pa rin nahuhuli. Kung tunay ngang merong kang mutya, tulungan mo kami. Pagmamakaawa ng lalaki. Naku Manong, wala po kong mutya eh. Baka ibang panday po yung tinutukoy ng rebelde. Payak lamang po yung pamumuhay ko dito. Nagkamali pala ako ng pag-intindi sa presensya mo, alias Alakdan. Pasensya ka na kung nasabi kong inosenteng tao ang pinapatay ng iyong grupo. Naaamoy ko kasi sa dulo ng armas ang dugo ng walang kamuwang-muwang. Mansisilat baka mo. Interesanting bagay. Maaari kitang matulungan. Sabat ni Tatay Danilo. At sino ka naman? Hindi ko alam na may ibang tao pa pala sa tahanang ito. Buong akala ko ikaw lang bata. Tugon ni Alakdan. Tinutukan nito ng baril si Tatay Danilo.
Ngunit kagad ding binaba ng magsalita si Allen. Tatay ko po yan, Manong. Nagpakilala ka na rin naman, tay. Kayo na ang bahalang mag-usap, ha? Wika ni Allen. Hinayaan ng binata ang dalawa. Tahimik lamang siyang nakikinig habang pinaghahanda ng maiinom at makakain. Pinag-usapan ng dalawa ang kakayahan ng mansisilat. Ayon na rin sa salaysay ni Alakdan. Ayon sa kanya, bigla na lang itong bubungad sa harapan ng pintuan sa kalunos-lunos na kalagayan. Sasamantalahin ito ang pagiging maawain ng tao. Lilinlangin at mamanipulahin. Sa oras na maging kontrolado, isa-isang papatayin ang bawat membrong nakatira sa tahanan. Iba-iba ang sanhi ng kamatayan ng mga ito. Mauuna ang mga anak na bigla na lamang hindi magigising mula sa pagkakatulog. Habang ang ina naman, aatakihin sa puso kahit walang iniindang karamdaman. May pagkakataon pa na ito mismo ang papatay sa mga anak. Mangyayari pa ito sa harapan mismo ng padre de pamilya na wala na sa wisyo ang pag-iisip. Babalik lamang sa ulirat sa sandaling aalis na ng bahay ang mansisilat. Kung ang mansisilat na ito ang hinahanap mo, bakit may bahid ng dugo ng inosenteng tao ang mga armas ninyo? Tanong ni Tatay Danilo. Dahil sa ilang beses na panlilin lang ng hayop na yon, ilang ulit namin siyang nakasalubong sa daan. Inakala naming siya yon, kaya sinugod at pinatay namin. Pero yun pala, ibang tao. Nilin lang kami sa tingin. Aminado naman ako sa nagawa naming pagkakamali. Pero ano nga ba ang magagawa namin kung napasailalim ng kapangyarihan ng halimaw na yon? Tugon ni Alakdan. Kung ganon, alam mo ang mukha niya? Tanong nito. Oo. Isang matandang babae na 5 talampakan ng tangkad. Maputi ang buhok na aabot sa bewang. May suot na kulay pulang kwintas. May daladala ding tungkod na yari sa kahoy. Mahirap humarap dito dahil sa kakayahang manlinlang. Matutulungan niyo ba kami? Susubukan natin. Pero kinakailangan ko rin ng tulong niyo bilang kapalit. Pag-uusap ng dalawa. Napatingin si Allen sa ama. Mabilis na gumana ang pag-iisip at tama ang pagkakahula. Gagamitin ni Tatay Danilo ang grupo ni alias Alakdan bilang pader sa teroristang samahan ni Mang Byron. Parehong mahusay sa digmaang armas sa mga ito. Kaya may tiwala itong mapipigilan ang mga rebelde sa paghangad sa mutya. Ipinagtapat naman na matanda ang tungkol sa pagnanais nito sa tangan. Nakahanda naman si Alakdan na promotekta sa kanila. Grupo ko na ang bahala sa mga rebelde. Basta ipangako niyong mahanap ang mansisilat at may gaganti ang ginawa niya sa pamilya namin. Wika ni alias Alakdan. Makakaasa ka, Alakdan. Bilang tanda ng alyansang ito, tawagin mo ang lahat ng iyong kasamahan at magsasalo-salo tayo mamaya sa hapunan. Tugon ni Tatay Danilo. Umalis ang lalaki para balikan ang mga kagrupo. Si Allen sa kabilang banda. Hindi mapigilang maglabas ng saloobin. Ang galing no? Nakita lang na mapapakinabangan yung grupo na kipagkasundo na.
Akala ko ba hindi nyo gagamitin ng mutya? Pero ngayon, may taong pinapaasa na may gaganti sa mansisilat. Ano po ba talaga yung plano nyo, Tay? Tanong ni Allen. Anak, sinasamantala ko lang ang bawat pagkakataon. Allen, hindi palamuti ang mutya para hindi gamitin. Hinihintay ko lang ang tamang tiyempo. At ito na yon. Huwag mong isipin na sinasamantala ko ang kahinaan ni Alakdan. Naghahanap ako ng kakampi para maprotektahan ng tangan. Kung gusto mong tumulong, hihilingin kong iwasan ng maraming tanong. Tugon ni Tatay Danilo. Natahimik si Allen. Napahugot na lamang ng hininga. Kinagabihan nagsalo sa tahanan ang lahat. Hindi pa din nagpakampante sa paligid ang mag-ama. Dahil nasa tabi-tabi lamang ang grupo ni Mang Byron. Habang nagkakasiyahan, nakabantay pa rin ang mga mata. Lumipas naman ang gabi na walang naganap na paglusob. Sa isip-isip nila, nagpapahinga pa ang lider ng rebelde dahil sa natamong sugat noong tamaan ng kidlat. Siguro'y nagpapalipas din ng oras. Kinabukasan, sinimulan na ni Tatay Danilo ang paggalugad sa lugar para hanapin ang mansisilat. Kasama pa rin sila Allen at si Alias Alakdan na nagsisilbing tagagabay kung saan posibleng makita ang nilalang. Pansamantalang namumuno sa grupo nito ang pinagkakatiwalaang kanang kamay na silang nagbabantay sa tahanan. Hinaharangan ang posibleng pagsugod ng kampo ng mga rebelde. Hanggang sa nakarating sa kalapit na nayon sina Allen. Upang hindi paghinalaan ng mga tao, pinabawasan ang suot na damit ni Alakdan. Naglakbay ang tatlo. Isa-isang pinupuntahan ng lugar kung saan minsang nakasalubong ang mansisilat. Hanggang sa hindi naglaon, nakita din nila ang matanda. Katulad sa pagkakalarawan, isang matandang babae, may dalang tungkod, lumalapit sa mga kabahayan para simulan ang pambibiktima. Akmang susugod na sana si Alakdan nang kagad itong pigilan ni Tatay Danilo. Gusto mo bang may ganti ang pamilya mo? Hindi ba? Bawasan mo ang bigat dyan sa damdamin mo para hindi ka kikilos ng pinangingibabawan ng galit. Mag-isip kang mabuti. Alakdan, nandito tayo para hulihin ng mansisila. Hindi para bigyan muli ng pagkakataong makatakas. Wika ni Tatay Danilo. Ano ang gusto ninyo, Manong? Hahayaang may mabiktima na naman ng halimaw. Tignan mo, nakapasok na siya ng bahay. Hindi magtatagal masisira ang pamilyang yan. Tugon ni Alias Alakdan. Maituturing man na kasalanan, pero kailangan nating isakripisyo ang pamilyang yan para mahuli sa akto ang mansisilat. Maghanda kayong dalawa dahil sa hudyat ko, susugod tayo. Muling wika ni Tatay Danilo. Nagtago sa malapit ang tatlo. Nakaantabay sa bawat kilos na matandang mansisilat. Para sa kaalaman ng lahat, ang nilalang na ito ay nagmula sa kaharian ng impyerno. Isa sa 3 alagad ni Sitan, ang maituturing na hari ng kasamaan sa ibang paniniwala. Nagaan yung matandang babae. Taglay ang angking talento sa pagmamakaawa at panlilinlang. Ang tanging layon ay sirain ang pagsasama ng isang pamilya.
kapag matagumpay na nagawa ang pambibiktima. Aalis na ito at maghahanap muli ng kasunod na biktima. Sa paglalim ng gabi, sinimulan na ng mansisilat ang pakay. Nilason ang isip ng bawat miyembro ng pamilya. Sinimulan sa mga anak. Nag-away-away ang mga ito hanggang sa nagkasakitan. Hindi nagtagal. Unti-unti nang nawala ng buhay ang mga ito ng magkasakalan. Kasunod ang asawang babae. Ngunit sa pagkakataong yun, ang mansisilat mismo ang nagsagawa ng kilos. Ginilita ng leeg. Habang nakahandusay ang asawa at anak, mahimbing namang natutulog ang ama na walang kamalay-malay. Nang sandaling lumabas ang mansisilat para sana umalis, umarang si Tatay Danilo. Bit-bit ang mutya ng kidlat at sa pamamagitan ng pag-usal ng dasal, naglabas ng boltahe na direktang tumama sa matanda. Tumilapon ito sa malayo, ngunit nagawa pa ring makabangon. Tatay, bakit kailangan hintayin nating mapatay ng mansisilat na to yung pamilyang yun bago tayo sumugod? Ito ba ang sakripisyong sinasabi mo? Tanong ng binata. Hindi napigilang mapatanong ni Allen. Pasensya na anak. Sa sandaling makapasok na sa tahanan ang mansisilat, walang bagay sa mundo ang makakawasak ng pananggalang nito. Saka lamang hihina kapag lalabas siya at tapos na sa pambibiktima. Kailangang mangyari yon hindi dahil ginusto ko, kundi para mahuli siya. Alakdan, sugatan mo ang braso mo para manatili kang gising at hindi madala sa pwersang panlilinlang. Gawin mo rin yon, Allen. Sa pamamagitan nun, mananatili kayong mulat. Lulupigin ng sakit dulot ng ordinaryong sugat ang panlilinlang ng mansisilat. Babala ni Tatay Danilo. Sinunod nila ang matanda at tama nga ito. Abala ang kanilang isipan sa pag-inda ng sugat kesa sa pag-absorba ng pagmamanipula ng nilalang. Pinalibutan nila ang matanda. Hindi hinayaang makatakas. Unti-unting himigop na mutya ang kakayahan nitong gumamit ng ibang wangis para makatakas. Nahirapan itong gumalaw. Dulot na rin ng pinsalang natamo sa hagupit ng tangan kanina. Muling ginising ni Tatay Danilo ang diwa ng kidlat. Naglabas ng boltahe ang mutya. Walang alinlangang pinunteriya ang mansisilat. Umilag pa ang matanda, ngunit hindi nakaligtas sa huling hagupit. Tumama sa suot nitong kwintas at nang sumabog, nagkagutay-gutay ang katawan niya. Inakala nilang doon nagtatapos ang buhay nito. Ngunit ginulat ng mabungaran sa likuran. Buhay pa ito, ngunit mababakas pa rin ang pinsala. Mutya ng kidlat. Isang labastangan ang paggamit niyan laban sa akin. Sandali. Kilala kita. Isa ang pamilya mo sa libo-libong naging biktima ko. At nagtawag ka pa ng antingero para magantihan ako. Napipinsala niyo man ang katawang lupa ko. Ngunit hindi niyo kailanman mapapatay dahil wala akong kamatayan. Wika ng mansisilat. Umalingaw-ngaw ang nakakabingin nitong halakhak. Inulit ni Tatay Danilo ang prosesong ginawa. Tinatamaan ang matanda. Nawawasak ang katawan niya. Ngunit makalipas lamang ng ilang sandali ay muli itong nabubuhay. Manong, wala ka bang ibang maisip
Hindi tayo uubra kung ganito lang. Wala na bang ibang kakayahan ang mutyang yan? Wika ni Alakdan. Naubos na din ang bala nito kakabaril na wala namang epekto. Sa kabilang banda naman, nakaisip ng paraan si Allen. Makulimlim na mga oras na yon at nagbabadya ang malakas na pag-ulan. Kumikislap ang kalangitan dulot ng pagkidlat. Dumagundong sa buong dako ang kulog. Palipat-lipat ang tingin ng binata sa hawak na mutya ng ama. At sa kidlat ng kalangitan, naglalaro sa isipan ang imahinasyon. Nang makita ang patutunguhan ng eksena, dali-daling sinabi sa ama, "Tatay, hindi ba't nagmula sa kalangitan ng mutya? Bakit hindi natin pagsamahin yung pwersa ng mutya at ng natural na kidlat? Subukan natin. Baka sakaling ito na yung tatapos sa demonyong yan." Mungkahi ni Allen. Saglit na natagilan si Tatay Danilo. Pinagana muna ang imahinasyon sa sinabi ng anak. Nang maintindihan ang gustong ipahiwatig ni Allen, walang pagdadalawang isip na isinagawa. Ginising ang diwa ng mutya sa pamamagitan ng pag-usal ng salita. Kasunod ay pagpwesto ng tangan sa bahaging posibleng daanan ng natural na kidlat. At nang humagupit na, ibinato ni Tatay Danilo ang mutya sa kinalalagyan ng mansisilat. Sa isang iglap lang, napapikit ang lahat. Lumika ng nakakabulag na liwanag kasabay ng nakakabinging ingay ng pagtama ng boltahe. Nang sandaling tumahimik, nakita nila ang matandang nangingisay. Umuusok ang katawan habang naghihintay na lamang kung kailan malalagutan ang hininga. Binantayang maigi ang paligid. Nakita nila ang ilang ulit na pagkabuhay nito. Hindi pa din sila nagpakampante. Ngunit lumipas pa ang ilang minuto. Nasiguradong tapos na ang labanan sa pagitan nila at ng mansisilat. Nanigas ang katawan nito na tila sinemento. Tuwang-tuwa habang ibinalita ni Alias Alakdan ang pangyayari sa mga kasamahan. Lahat ay nagdiwang dahil sa wakas nabigyan na ng hustisya at naiganti ang yumaong pamilya. Isa-isang nagpasalamat ang mga ito kay Tatay Danilo, maging sa binata. "Hindi talaga kami nagkamali sa paglapit sa inyong dalawa. Taon ng aming nilakbay para mahanap ang mansisilat na yon. Hindi namin alam na sa bundok na ito, matatagpuan ang mag-amang makakatulong sa amin. Utang namin sa inyo ang hustisyang nakamit ngayon para sa pamilyang biktima ng demonyo. Manong, Allen, maraming salamat sa inyo." Wika ni Alias Alakdan. "Walang problema. Ginawa lang naman namin ang makakaya. Sa huli, ang Diyos pa rin ang gumabay sa atin. Pati na itong mutya ng kidlat na siyang tumapos sa buhay ng mansisilat. Nakadisenyo ang tangang ito para puksain ang kasamaan. Kaya kahit sinong hihingi ng tulong, walang pag-aalangana." Hindi nakuhang tapusin ni Tatay Danilo ang pagsasalita. Nang marinig ang boses ni Mang Byron, kasama nito ang mga tauhan. Nakapalibot, nakahanda ang mga baril. Alisto naman ang grupo ni Alias Alakdan. "Nawala lang ako ng ilang araw. Nakatagpo ka na ng bagong kaalyansa. Tandang Danilo, mabuti naman at nagpakita ka na. Ang hirap mong hagilapin."
Wika ni Mang Byron. Mabuti na nga rin at nagkaharap na tayo, Byron. Sawa na akong umiwas sa'yo kaya oras na siguro para ikaw naman ang patahimikin ko. Tugon ni Tatay Danilo. Sinasabi mo bang wala ka talagang balak ibigay ang mutya ng kidlat? Hindi mo naman mapapakinabangan yan. Ako oo. Magagamit ko sa araw-araw na pakikipaglaban. Kaya akin na lang yan. Ganito, para hindi ka malugi, babayaran kita. Sabihin mo lang kung magkano. Pati kagamitan sa pagpapanday ng mga patalim ibibigay ko. Ano? Manong, ang daming sinasabi ng isang to. Palulunukin ko na ba ng bala? Sabat ni Alakdan. Hindi pa nakakasagot si Tatay Danilo. May umalingaw-ngaw ng putok ng baril. Nagkainitan sa likuran. Hindi nakapaghintay ng hudyat. Sunod-sunod na putok ang kumalat sa ere. Nagpalitan ng bala ang dalawang kampo. Mabilis na kumilos ang mag-ama para makatago. Habang si Alakdan ang nagbabantay sa kanila. Hindi nito hinayaang may maligaw na bala. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hindi ba pwedeng itigil muna ito? Wika ni Tatay Danilo. Manong, iba ang patakaran namin ng tigmaan. Kapag may naunang pumihit ng gatilyo, magsusunod-sunod na ang putukan. Saka lang titigil kung maubos ang hukbo o maubos ang kargadang bala. Tugon ni alias Alakdan. Naguluhan si Tatay Danilo. Sinubukang pa ring pahintuin ang lahat ngunit walang nakikinig. Hindi naglaon. Natigil din ang putukan ngunit iilan na lamang ang natirang nakatayo. Si Mang Byron na lamang ang tanging natira sa kabila. Samantalang kalahati naman ang nalagas sa grupo ni Alakdan. Sumuko ka na, tanda. Ikaw na lang mag-isa. Wika ni Alakdan. Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko. Kahit napapalibutan pa ng kalab. Hindi nito natapos ang sasabihin. Nang barilin ito ni Alakdan. Inunahan lamang niya ito dahil kung hindi, siya naman ang mababaril. Napailing na lamang si Tatay Danilo sa kinahinatnan ng mga kaganapan. Dali-daling niligpit ng grupo ni Alakdan ang mga bangkay bago pa makaagaw ng pansin. Liblib ang bahaging kinalalagyan ng tahanan, ngunit minsan inaabot ito ng militar. Maayos na libingan pa rin ang binigay sa kabila ng pangyayari. Hindi na nagtagal sa lugar ang grupo. Nagpaalam na mga ito. Nais na nilang bumalik sa dating buhay. Ngayong nakamit na ang inaasam na hustisya para sa pamilya. Habang ang mag-ama naman, muling nagkasundo at nagpatuloy na rin sa buhay bilang panday si Tatay Danilo. Samantalang nagbabagsak ng gawang patalim sa merkado si Allen. Hindi may tatanggi na merong tangang mutya si Tatay Danilo. Ngayong wala na ang grupo ni Mang Byron, ilan na lamang silang nakakaalam. Silang dalawa ni Allen at si Alakdan. Nabawasan na ang nagnanais na maangkin. Sa kabila ng pagpapatuloy sa buhay, tinutugunan pa rin ang tawag ng tungkulin sa tuwing kailangan. Makalipas ang ilang taon, tumanda na si Tatay Danilo. Ngunit kahit ganun pa man, ipinasa niya sa anak na si Allen ang lahat ng kaalaman.
Naging mahusay din itong panday at sunod na nagtangan ng mutya ng kidlat. Magpasa hanggang ngayon, may nakakakilala pa din sa mag-ama. Ngunit kaunti na lamang sa panahong ito. Hindi pa din malilimutan ng mga taong natulungan nila ang mutya at punyal ng kidlat ng mag-amang Berdugo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.